Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1681, Dakilang Bestial Emperor. Nakakatakot na hayop na chi, iyon ay tiyak na isang mahusay na imperial na hayop. Isip ni Lin Fang. Ang banal na kasulatan ng ebolusyong celestial ay nakaakit ng maraming malalakas na cultivator. Ang halimaw na iyon ay isang dambuhalang at sinaunang leon. Siya ay mula sa isa sa tatlong hindi kapani-paniwalang bestial clan ng vast celestial ancient city. Hindi pa daw dumarating yung dalawa pa, paliwanag ni Lang Ye. Nakakatakot ang mga hayop na kasama niya, at ang babaeng iyon. Nakita ni Lin Fang ang isang magandang babae. Nakasuot siya ng cyan dress, maganda ang figure niya, manipis na straight na buhok, at parang crescent moon ang kilay niya. Siya ay may ilong na katulad ni Zhu Linglong. Not to mention na maganda ang labi at dibdib niya. Kung hindi ako nagkakamali, si Qing Fang iyon. Nabalitaan ko na may dugo siyang phoenix. Bulong ni Lang Ye, talaga, si Qing Fang iyon. Walang nakakaalam kung anong klaseng katawan meron siya. Sa anumang kaso, siya ay sobrang talino. Tila, kaya niyang kontrolin ang ilang uri ng enerhiya, at itinuturing na banal na babae ng karamihan ng mga tao. Paliwanag ni Dugu the Winner. Lahat, magkapit-bisig tayo at tingnan kung may deactivate natin ang deployment spell. Tanong ng isang malakas na cultivator. Sige. Sabi ng karamihan. Ang mga mahihinang tao ay lumayo, hindi gustong tumayo sa gitna ng mga enerhiya ng mga taong iyon. Lumipat din sina Lin Fang at Lang Ye. Sa pagkakataong ito, maraming magagaling na emperador ang magkakapit-bisig, kaya't ang lakas na damaloy ay maaring pumatay sa kanila. Magsimula na tayo. Sigaw ng isang malakas na cultivator. Isang napakalaking kamay ang bumaba mula sa langit, kasabay nito, ang malakas na cultivator mula sa Chu clan ay naglabas ng mga mapanirang imprint. Ang halimaw na emperador ay galit na umungal, lahat ng mapanirang enerhiyang ito ay sumalakay sa gitnang palasyo. Walang maririnig maliban sa patuloy na pagsabog. Ang mga ilaw na dulot ng mga enerhiya ay napakaliwanag na hindi rin makita ng karamihan. Nang tuluyang tumahimik ang mga pangyayari, tiningnan ng Panginoon ang palasyo na nawasak na, naging abo. Gayunpaman, ang deployment spell ay hindi pa rin nawawala, ito ay baluktot at pabago-bago, ngunit sa huli, ito ay naging matatag at naging sinaunang chessboard muli. Ang chessboard ay kumikislap, ang mga sinag ng mga ilaw ay magkakaugnay dito. Ilang layer ang mayroon sa Celestial Evolution Great Deployment Spell na iyon. Nawasak ang isang layer, at lumitaw ang palasyo, kaya bakit lumitaw ang Celestial Evolution Great Deployment Spell? Maaari bang ang chessboard na iyon ang pasukan sa maliit na mundo ng Celestial Evolution Holy Clan? Nagsasayang kami ng oras dito. Malungkot na sabi ng Beast Cultivator. Hindi nila masira ang deployment spell, isa na itong katotohanan. Bumangon sila sa hangin at nawala. Ang Celestial Evolution Great Deployment Spell ay napapalibutan ng kakaibang enerhiya. Kung walang banal na dakilang emperador, hindi natin masisira ang deployment spell. Sabi ni Dugu the Winner. Hindi niya rin alam kung bakit. Qing Fang, bakit hindi ka umaalis? Tanong ng sinaunang hayop kay Qing Fang. Gayunpaman, dumaong si Qing Fang sa harap ni na Dugu the Winner, Lang Ye at ng iba pa. Dugu the Winner, narinig ko na ang isang cultivator na kayang kontrolin ang 10 iba't ibang uri ng abstruse energies ay lumitaw sa sinaunang kabisera. Sino siya? Tanong ni Qing Fang. Si Lin Fang ay nakatayo sa tabi mismo ni Dugu the Winner, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Qing Fang ay naghahanap ng isang taong may katawan na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya, ngunit bakit? Itinuro ni Dugu the Winner si Lin Fang, pagkatapos ay lumingon si Qing Fang kay Lin Fang. Sabi niya, mayroon kang katawan na nagbibigay daan sa iyo na maunawaan ang 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya. Talaga, tumanggaw si Lin Fang. Sumama ka sa akin, sabi ni Qing Fang sa malumanay na paraan. Tapos tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Nagulat si Lin Fang at nagtanong, saan tayo pupunta? Sa Beast Clan, sabi ni Qing Fang. Si Lin Fang ay nasa ilalim ng matinding pressure sa dakilang Beast Emperor doon. Guro, mangyaring malaman na si Lin Fang ay kaibigan ng World Clan. Sabi nilang yes sa sinaunang hayop. Sinulyapan siya ng sinaunang hayop at bamulong. Katawan ng hari ng sinaunang daigdig. Huwag mag-alala, gusto lang siyang imbitahan ni Qing Fang bilang bisita, kaya hindi natin siya papatayin. Sabi ng sinaunang leon. Tumanggo silang Ye at sinabing, siyempre, may tiwala ako sa iyo. Pagkatapos, tumanggo silang Ye kay Lin Fang. Wala namang choice si Lin Fang, kaya sinundan niya si Qing Fang kahit na hindi niya alam kung bakit naghahanap sila ng taong may kakayahan. Bata, kung nasa panganib ka, sabihin mo lang na mayroon kang katawan na nagbibigay daan sa iyo upang maunawaan ang 10 iba't ibang uri ng mga abstruse energies. Sabi ni Yandy kay Lin Fang gamit ang telepathy. Ang Beast Clan ay nasa periphery ng vast celestial ancient city. Ang kanilang maliit na mundo ay malawak at puno ng kagubatan, naglalakihang bundok, kalikasan. Tahimik na sinundan ni Lin Fang si Qing Fang. Dumating sila sa isang hagdanan na patungo sa isang palasyo ng hayop. Maraming kabataan ang nakatingin kay Qing Fang, tila natutuwa. Tao ka ba? Tanong ng isang binata na ang balahibo ay gawa sa apoy. Tumanggo si Lin Fang. Kumunat ang noo ng binata. Bakit ka pumunta dito? Dinala niya ako dito. Sagot ni Lin Fang, nagkibit balikat. Tumingin ang binata kay Qing Fang at nagtanong.
Qingfang, bakit ka nagdala ng tao? Sumulyap si Qingfang sa binata at malamig na sinabi. Isipin mo ang sarili mong negosyo, pwede ba? Siyempre, pero alam mong ayaw niya kapag nakikipag-hangout ka sa mga tao. Sabi ng binata. Asar. Agresibong sigaw ni Qingfang. Pagkatapos ay lumayo siya habang nakatingin pa rin kay Linfang sa malamig na paraan. Dumating sila sa isang malaking bulwagan na puno ng mapang-ipang mga enerhiya. Isang Lion King ang tumingin kay Linfang at nagtanong. Mayroon ka bang katawan na nagpapahintulot sa iyo na maunawaan ang 10 iba't ibang uri ng abstruse energies? Ipakita sa akin kung gaano karaming mga uri ng mga abstruse na enerhiya ang kinokontrol mo. Walang sinabi si Linfang at naglabas ng mga abstruse energies. Demon, Earth, kamatayan, apoy, hangin, at iba pa. Ang leon ay mukhang tahimik at tinanong si Qingfang. Ano ang balak mong gawin? Isasama ko siya. Sabi ni Qingfang. Ang dakilang emperador ay tumanggo at nagsabi. Sundan si Qingfang sa kanyang silid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1682, nagtutulungan ang mga henyo. Si Qingfang ay nakatira sa tuktok ng isang bundok. Simple lang ang itsura ng bahay niya, malapit sa isang lawa. May isang kahoy na tulay sa ibabaw ng lawa na patungo sa kanyang bahay. Dapat gusto ng mga hayop ang pagiging simple. Nakikita kung gaano ka-phoenix si Qingfang, dapat niyang magustuhan ang mga puno. Pero kahit na may mga puno dito, mukhang hindi ito angkop sa mga phoenix. Isip ni Linfang. Iniisip niya kung anong klaseng hayop talaga si Qingfang. Siya ay maganda, payat, at si Linfang ay nakatayo sa tabi niya ngunit pakiramdam niya ay napakalayo niya, sa gilid ng lawa. Huminto si Qingfang at tumingin muli kay Linfang. Sinabi niya sa malumanay na paraan. Ipakita sa akin ang pag-atake na ginamit mo laban kay Yang Yan. Tiningnan siya ni Linfang sa kakaibang paraan at sinabing, hindi ako artista. Nagulat si Qingfang pagkatapos niyang marinig siya. Kung ayaw mong umarte, mag-away tayo. Sabi ni Qingfang. Pagkatapos siya ay naging parang tubig at naging isang ilusyon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mabilis na lumapit sa kanya. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Linfang ang lakas ng hangin, sa halip ay pinalibutan siya ng walang laman na enerhiya sa espasyo. Hindi naman siguro siya makakatakas kung susubukan niya. Mahusay na pagkasira ng lupa. Basag ang lupa. Hindi nagatubili si Linfang at gumamit ng malakas na pag-atake. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, at kahit na maliit at maisla ng kamao ni Qingfang, naramdaman ni Linfang na nakasuntok siya ng mga alon ng tubig na nagpa-atras sa kanya. Hangin, walang laman na espasyo, anino, tubig, lupa, at ano pa. Namangha si Linfang. Maaari siyang gumamit ng ilang uri ng abstruse energies, para makilala niya kapag gumamit ng ilang uri ang ibang tao. Ipapakita mo ba sa akin ang iyong lakas, o kailangan ko bang ipagpatuloy ang paggamit mo sa kanila? Tanong ni Qingfang. Ang kanyang sayan na damit at ang kanyang buhok ay nililipad pa rin ng hangin. Maraming iniisip si Linfang. Dinala niya siya roon, at malamang na makontrol din niya ang 10 uri ng abstruse energies, ngunit ito ay kakaiba, umaasa ba siya sa isang espesyal na uri ng katawan tulad niya? Bakit siya kailangan niya? Gusto mo ba talagang makita? Tanong ni Linfang, nakangiti. Napukaw ang kanyang interes. Gusto kong makita ang lahat ng uri ng enerhiya na magagamit mo. Sabi ni Qingfang na walang pakialam. Sige. Tumanggo si Linfang at nag-condense ng sword energies sa kanyang mga kamay. Wind Thunder Laceration. Sabi ni Linfang, ang mga sword lights na naglalaman ng lakas ng hangin at kulog pagkatapos ay gamulong sa mga alon. Desolate Shana, Nirvana Sanya Destruction, Desolate Explosion, Vayu Death. Ginamit ni Linfang ang lahat ng kanyang atake sa espada. Sa maikling panahon, nagsagawa siya ng 20 iba't ibang pag-atake ng espada gamit ang lahat ng uri ng enerhiya. Isang web ng sword energies ang naiwan sa hangin, hindi nagkalat-kalat ng ilang sandali. Pagkatapos ay ginamit ni Linfang ang kanyang Deadly Demon Punch, Great Earth Destruction, Earth Punch, at iba pa. Si Qingfang ay nanunood, mukhang nagulat. Huminto si Linfang at ngumiti kay Qingfang. Sapat na ba iyon? Kumbinsido siya na hindi lang siya dinala nito roon para ipakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumalon si Qingfang sa isang napakalaking bato at ipinikit ang kanyang mga mata. Tapos hindi siya gumagalaw, nililipad ang buhok niya sa hangin. Sa kanyang utak, na-visualize niya ang mga pag-atake ni Linfang sa slow motion. Nagulat si Linfang, ano ang ginagawa ni Qingfang? Nanatili siyang ganito sa napakatagal na panahon, ganap na hindi gumagalaw, napapaligiran ng isang purong banal na chi. Mas mabuting huwag kong saktan ang angkan ng hayop na ito. Isip ni Linfang. Naiinis siya, ngunit pumunta siya sa mas mataas na lugar at tumingin sa malayo. Bang! Biglang may nangyari. Tumingon si Linfang at nakakita ng nakakatakot na enerhiya. Ang lakas ng Shana na iyon ay katulad ng pag-atake ko sa Desolate Shana, ngunit ang isang ito ay mas sumasabog. Isip ni Linfang. Si Qingfang ay hindi lubos na gumamit ng parehong enerhiya tulad ni Linfang. Ginamit niya ang hangin at walang laman na mga enerhiya sa espasyo tulad niya ngunit binago ang iba. Ginagamit niya ang aking lakas para magsanay ng kultibasyon. Siguro ang kanyang espesyal na katawan ay nagbibigay daan para sa panggagaya. Isip ni Linfang. Pagkaraan ng maikling panahon, nagsagawa si Qingfang ng pangalawang pag-atake na katulad ng kanyang pag-atake sa Vayu Death.
Siya ay mukhang maislan at maamo, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay nakakatakot. Sunod-sunod ang pag-atake niya nang walang tigil, tuloy-tuloy ang paggalaw niya, at maliksi siya. Bang! Isang cyan light ang bumaril patungo sa isang sinaunang puno sa di kalayuan. Sumabog ang puno at naging abo. Iyon ay, si Lin Fang ay natulala, iyon ay isang pagsasanib ng kanyang Desolate Shana at ng kanyang Great Earth Destruction. Gumawa si Qing Fang ng bagong pag-atake, at hindi lang iyon, perpekto ito. Pagsasama-sama ng Desolate Shana at Great Earth Destruction. Ang mga mata ni Lin Fang ay naging itim. Lumitaw ang kanyang Celestial Box Spirit, at ipinikit din niya ang kanyang mga mata. Binalikan niya ang pag-atake sa kanyang isipan. Ang kanyang Desolate Shana attack ay binubuo ng Shana lakas at ang mga pangunahing uri ng abstruse energies na ginamit para sa pag-ataking iyon ay walang laman na espasyo at wind abstruse energies. Ang kanyang Great Earth Destruction ay isang paputok na pag-atake, dahil ginamit din ito ang bilis, na uugnay din ito sa lakas ng Shana, na puro kaugnay sa bilis. Ilang beses na nirepaso ni Lin Fang ang pag-atake sa kanyang ulo, pagkatapos ay sinubukan niya ang iba't ibang uri ng lakas, binago din niya ang abstruse energies, ngunit walang gumana. Pagkatapos, sinubukan niyang magpakawala ng hangin at walang laman na space abstruse energies para palibutan ang Great Earth Destruction attack. Sa wakas, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Ang paputok at Shana energies ay hindi nagkalat ng ilang sandali. Tatawagan ko ang isang nihility Shana waves. Si Lin Fang ay mukhang nasa sabik at masaya. Nakangiti siya sa matangkad na paraan. Ito ay ilang oras na mula noong huli niyang naunawaan ang mga pagsasanib ng enerhiya. Tumingin si Lin Fang kay Qing Fang, nakatingin din siya sa likod nito, ngunit nagulat siya. Maaari rin niyang gamitin ang pag-atake na ginawa niya. Lumipat si Lin Fang patungo sa kanya at damapo sa napakalaking bato sa tabi niya. Kumunat ang noo ni Qing Fang, hindi siya comfortable, ngunit nang makita ang napakagandang ngiti ni Lin Fang, nakahinga siya ng maluwag. Mukha siyang mabait at napakasaya na mag-aral ng cultivation. Ang ganoong uri ng tapat na ekspresyon ay nagpaginhawa sa kanya. Tulungan natin ang isa't isa, sabi ni Lin Fang, nakangiti kay Qing Fang. Pakiramdam niya ay mas magiging matatag sila kung magtutulungan sila. Mukhang nagulat si Qing Fang, dinala niya roon si Lin Fang para tulungan siyang magsanay ng cultivation, at nagtagumpay siya, ngunit natuto rin siya mula sa kanya. Maaari kong gumawa ng mas maraming enerhiya na magkasama, at pagkatapos ay maaari tayong magpatuloy sa pag-aaral mula sa isa't isa. Win-win relationship ito, nakangiting sabi ni Lin Fang. Nanatiling tahimik si Qing Fang ng ilang segundo at sa wakas ay tumango, sumang-ayon siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1683, Pagkikitang muli. Patuloy na sinubukan ni Lin Fang at Qing Fang ang iba't ibang uri ng enerhiya, nag-aaral ng masigasig. Kumbinsido na si Lin Fang na mayroon ding espesyal na kapangyarihan si Qing Fang na nagpapahintulot sa kanya na mag-aral ng 10 iba't ibang uri ng abstruse energies, ngunit hindi niya alam kung paano. Sa anumang kaso, siya ay isang henyo din. Ang Death Sword na iyon ay galing sa Deadly Demon Punch mo, pero kung magdadagdag ka ng hangin, mas nakakatakot. Maaari mong subukang lumikha ng isang bagong nakamamatay na pag-atake ng espada tulad niyan. Si Qing Fang at Lin Fang ay naka-cross-leg sa isang napakalaking bato na nag-uusap. Gamitin ang mga abstruse na enerhiya na ginagamit mo para sa iyong Death Sword at gawin silang magsama-sama sa iyong Vayu Death Attack. Kasabay nito, gamitin ang iyong Vayu Death Abstruse Energies at gawin silang pagsamasamahin ng iyong Death Sword. Subukang pagsamahin ang mga ito ng paunti-unti hanggang sa gumana ito. Sabi ni Qing Fang. Pinakinggan siyang mabuti ni Lin Fang, ngunit mahirap bigyang pansin ang kanyang sinasabi dahil napakaganda niya. Mas maganda pa siya kaysa sa mga babae mula sa Moon Imperial Palace. Tumigil sa pagsasalita si Qing Fang matapos niyang mapansin na nakatitig si Lin Fang sa kanya. Mukha siyang nagulat at lumingon. Masyado kang maganda, sabi ni Lin Fang, nakangiti. Hindi siya nagalit nang purihin siya Lin Fang. Alam niyang hindi siya pervert, bukod pa, ilang araw na silang magkasama at marami silang pagkakatulad. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral, sabi ni Qing Fang. Tumanggo si Lin Fang at nagpatuloy sila sa pag-aaral. Mabagal na lumipas ang oras. Pansamantala, pabalik sa vast Celestial Ancient City, maraming malalakas na cultivator ang nag-i-inspection sa palasyo ng Celestial Evolution Holy Clan, sinusubukang maunawaan kung paano masira ang deployment spec. Ang mga dakilang emperador, at mga batang henyo ay lahat ay nagsasalita tungkol sa Celestial Evolution Holy Clan. Maya-maya, may taong nakasuot ng golden fire robe at helmet na naglakad patungo sa lugar ni Qing Fang. Ito ay isang binata. Pagkarating niya sa tuktok ng bundok, nakita niya sina Qing Fang at Lin Fang sa isang bato, nag-uusap at nakaupo malapit sa isa't isa. Halos magmukha silang mag-asawa na ikinagalit ng binata. Boom! Isang bolang apoy ang lumitaw. Noon pa man ay iniisip niya na si Qing Fang ang magiging asawa niya, lalo na't hindi pa siya nakikipagkaibigan sa mga lalaki. Ano ang ibig sabihin nito? Wo, sabi ni Qing Fang, nakasimangot. Pagkatapos, malamig niyang sinabi. Paano ka napunta sa aking lugar nang hindi sinasabi sa akin ng maaga? Sino siya? Tanong ni Wo, na malamig na nakatingin kay Lin Fang. Iniisip ni Lin Fang na ang apoy ni Wo ay mas nakakatakot kaysa kay Yang Yan. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Sabi ni Qing Fang.
Ikaw ang magiging asawa ko. Matigas na sabi ni Wu. Sumagot si Qingfang. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Ang aking lolo at ang ninunong leon ay pupunta sa iyong ama at hihilingin sa kanya na magpakasal tayo. Sabi ni Wu, na nakatitig kay Qingfang. Malamig na umungol si Qingfang at sinabing, ano ang gusto mo sa akin? Ang prinsipe ng kalungkutan at ang lahat ng namumukod tanging mga kabataan mula sa vast celestial ancient city ay susubukan at buwagin ang mga spell ng deployment. Dapat tayong pumunta at ipakita sa kanila na ang mga hayop ay hindi dapat maliitin. Paliwanag ni Wu, naalala ni Linfang ang dakilang Oriental Greenfinch Rock nang marinig niya si Wu, pareho sila ng boses. Mahuhulaan ni Linfang na ang taong ito ay malamang na isang mayabang na ibon din. Darating ba si Suan? Tanong ni Qingfang. Nandyan na si Suan, hinihintay ka na lang namin ngayon. Sabi ni Wu, tumanggo si Qingfang at tumayo. Sa vast celestial ancient city, ang mga hayop at hayop ay naninirahan ng magkasama, ngunit mayroon silang mga pagkiling sa isa't isa, hindi lang nila ito ipinakita. Ito ay isang patuloy na kompetisyon para sa bawat henerasyon. Linfang, sumama ka sa amin. Sabi ni Qingfang. Tumanggo si Linfang, wala siyang gagawin dito kung aalis siya. Ikaw ba ang may katawan na nagbibigay daan sa iyo na maunawaan ang 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya? Tanong ni Wu, ang kanyang mga mata ay maliwanag at ginintoang, tulad ng 2 araw. May problema ba? Walang pakialam na tanong Linfang. Ang lalaking iyon ay talagang kamukha ng mahusay na Oriental Greenfinch Rock, at siya ay isang mapagmataas na bastard na isinasaalang-alang ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang pansin. Mas mabuting huwag ka nang maglaan ng oras kay Qingfang, kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga responsibilidad. Sabi ni Wu habang naglalabas ng fire energies. Tapos tumalikod na siya at umalis. Naabutan siya nina Qingfang at Linfang at makalipas ang maikling panahon, ngunit may kasama siyang isa pang binata. Ang kanyang chi ay tulad ng dakilang emperador ng hayop, kaya malamang na siya ay isang leon din. Tumingin si Suan kay Linfang. Hindi siya mukhang mayabang o kasing talas ni Wu, pero parang agresibo at kahanga-hanga. Ang prinsipe ng kalungkutan ay isang baliw sa paibig na nasisiyahan sa pagdurog sa puso ng mga babae, ngunit medyo malakas din siya. Siya ay inapon ng isang banal na angkan, ngunit walang nakakaalam kung gaano siya kalakas dahil hindi siya kailanman lumaban sa sinuman, at walang nang ahas na maliitin siya. Maamo ang prinsipe ng kalungkutan, lalo na kung babae ang pinag-uusapan, kaya hindi nakakapagtaka na wala siyang masyadong kaaway. Marahil siya ay isa sa mga pinakatanyag na kabataan sa kanyang henerasyon. Sa sandaling iyon, ang prinsipe ng kalungkutan ay nasa bahay ng kalungkutan, kasama ang ilang kababaihan. Ang lahat ng mga babae ay napakabata at lahat sila ay mukhang hindi kapani-paniwalang maganda. Nagkaroon din ng napakalaking chessboard sa House Sadness, at parang ang chessboard mula sa Celestial Evolution Great Deployment Spell. Talagang bihasa at namumukod tangi ang prinsipe ng kalungkutan. Nakapagtataka, interesado pa nga siya sa mga deployment spells. Si Qin Shang ay naglalaro ng sitar sa gilid. Mas talentedo ka pa sa akin. Sabi ng prinsipe ng kalungkutan, na nakangiti kay Qin Shang. Itigil ang pagpapanggap. Malamig na sabi ni Bai Qi. Hindi ako interesado sa mga deployment spell, ngunit interesado akong makita ang lahat ng darating ngayon. Masiglang sabi ni Yang Yan. Ang prinsipe ng kalungkutan ay malapit sa Mon Imperial Palace at inimbitahan sila ng personal, kaya paano ko mapapalampas iyon? Gusto ko ring makita ang mga natatanging tao mula sa vast celestial ancient city. Brother Yang Yan, pakiramdam ko ay pinarangalan ka na dumating ka. Sabi ng prinsipe ng kalungkutan, nakangiti ng malumanay. Sister Kang Yu, Kuya Kang, Kuya Lang Ye, maligayang pagdating. Dumating sina Kang Xiao at Kang Yu mula sa Heaven Clan, gayon din si Lang Ye. Prince of Sadness, napaka-elegante mo, palagi mong binabanggit ang mga babae sa iyong mga pangungusap. Sabi ni Dugu the Winner. Si Lang Ye ay may isang haring katawan, habang sina Kang Xiao at Kang Yu ay parehong pinakatanyag na mga kabataan mula sa Heaven Clan, ngunit gayunpaman, ang prinsipe ng kalungkutan ay unang binanggit si Kang Yu sa kanyang pangungusap. Tumiti lang ang prinsipe ng kalungkutan. Pagkatapos noon, dumating si Chu Chun Qiu, ang sinaunang sorcerer, at pagkaraan ng ilang sandali. Isang buwan ang lumitaw sa kalangitan, siyam na nilalang na makalangit ang lumitaw at bumaba mula sa langit, na banihag ang karamihan. Dumating ang mga celestial na nilalang mula sa Moon Palace, isang karangalan. Napakaganda, hindi sila nagbabago. Namiss ko sila. Isip ni Yang Yan. Saan natagpuan ng Moon Imperial Palace ang mga napakagandang babae? Tumingon-lingon si Yi Renlei sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Linfang, na biglang nag-alala sa kanya. Pinuntahan siya ni Yang Yan at ngumiti. Hinding-hindi kita makakakimutan. Kalmadong sinulyapan siya ni Yi Renlei, ngunit hindi niya sinubukang i-on siya sa pagkakataong ito, medyo malamig pa nga ang itsura niya. Tumanggo lang ito sa kanya nang walang pakialam. Dapat may baso tayo, Yi Ren. Sabi ni Yang Yan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sabi ni Yi Renlei, tumatanggi. Naalala lang ni Yang Yan kung gaano siya kasexy noong araw na iyon, gusto niya talagang makita siyang ganoon muli. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1684, sino ang makakasira sa deployment spell na iyan? Lalo mo akong ginagawang interesado. Sabi ni Yang Yan habang nakatitig sa katawan niya.
Hindi siya kumilos ng maingat, nakatitig lang siya sa kanya na parang pervert, halos naglalaway. Mabuti para sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Lee Renlei. Wala siyang pakialam, hindi ito ang unang beses niyang nakipag-ugnayan sa isang tulad niya. Mas maraming mahuhusay na tao ang dumating sa House of Sadness. Inimbitahan ng prinsipe ng kalungkutan ang lahat ng pinakatanyag na mga kabataan sa vast celestial ancient city, hindi lamang ang mga mula sa Holy Clans, kundi pati na rin ang mga mula sa mga sinaunang clan. Nagimbita rin siya ng ilang deployment spellcasters. Prince of Sadness, maaari ba nating subukang sirain ang deployment spell kung kailan natin gusto? Tanong ng isang binata na nakasuot ng magagandang damit. Siyempre, kahit kailan mo gusto. Nakangiting sabi ng prinsipe ng kalungkutan. Ito ba talaga ang Celestial Evolution Great Deployment Spell? Tanong ng isang tao. 100%. Bagaman, ito ay isang pinasimpleng anyo lamang. Hindi namin magawa ang tunay na Celestial Evolution na Great Deployment Spell. Nakangiting sabi ng prinsipe ng kalungkutan. Sige, susubukan ko. May bumangon sa ere at lumipat patungo sa deployment spell. Biglang sumalakay ang mga ilaw sa palasyo at nagsimulang manginig ang chessboard. Isang mapanirang lakas ang pumaligid sa taong iyon at inatake siya. Boom! Itinulak palayo ang taong iyon, ngunit hindi gumagalaw ang chessboard. Ang Celestial Evolution Great Deployment Spell ay naglalaman ng ilang uri ng lakas na tila patuloy na nagbabago. Walang paraan para masira ito. Naisip ng karamihan. Ang mga alon ng enerhiya ay lumiligid, at ang taong iyon mula noon ay nahihirapan. Mukha siyang nasasaktan, pero ngumiti siya at sinabing, Prince of Sadness, kakaiba ang deployment spell na iyon. Hindi ko ito masira. Ayos lang, sabi ng prinsipe ng kalungkutan, ngumiti bago idinagdag. Hindi ko rin masisira ito. Mukhang nagdududa ang taong iyon. Sinubukan lang ba niyang bigyan siya ng mukha? Hindi mo talaga naiintindihan ang deployment spells. Walang kwenta ang ginawa mo, sabi ng iba. 4 na tao ang lumitaw sa malayo, at bawat isa sa kanilang chi ay pambihira. May isang batang babae sa kanila, at siya ay mukhang drop-dead gorgeous. Si Qing Fang iyon mula sa angkan ng mga hayop. Mas maganda pa siya kaysa sa mga celestial na babae sa Moon Palace. Naisip ng karamihan. Dumating si Qing Fang at 3 binata. Ang isa sa mga lalaki ay napapalibutan ng gininto ang apoy na enerhiya, siya ay tumingin parehong matalim at palihim. Naroon din si Lin Feng, ngunit marami na ang nakakita sa kanya noon. Narito ang mga henyo ng angkan ng hayop. Naisip ng karamihan. Dahan-dahang bumangon si Yang Yan sa hangin at tumingin sa uwak. Si Yang Yan ay nagpractice ng sun cultivation, at ang hayop na iyon ay isang sun beast. Kung masipsip ni Yang Yan ang apoy ng uwak, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya. Gayunpaman, sa loob ng vast celestial ancient city, hindi niya maisip ang ups yung iyon sa kanyang kasalukuyang lakas. Kahit na mas malakas siya, hindi pa rin siya maglalakas loob. Ang kanilang angkan ay misteryoso at hindi maarap. Sinulyapan ng uwak si Yang Yan at malamig na sabi. Naglakas loob kang tumingin sa akin dahil nag-aaral ka rin ng sun cultivation. Napakawalan Gia. Swoosh. Isang araw ang agad na nagsimulang gumalaw patungo sa Yang Yan. Biglang itinaas ni Yang Yan ang kanyang mga kamay at ilang araw ang lumitaw. Umalangaw ang mga pagsabog ng magkabanggaan, ngunit may 2 araw pa rin sa kanyang harapan. Asar, asar. Ang 2 araw ay patuloy na umuusad, kaya tumakas si Yang Yan. Ang uwak ay tumingin sa kanya at sinabi, dapat mong sisihin ang iyong sarili sa iyong kamangmangan, nang ahas kang tumingin sa akin. Hindi ka maaaring makipagkompetensya sa akin. Sabi ng gintong uwak. Pagkatapos, sinulyapan niya ang deployment spell at pagkatapos ay kay Qing Fang. Masira kaya ito ni Qing Fang. Gusto niyang malaman ng lahat na sila ang pinakamalakas dahil hayop sila. Si Yang Yan ay malamig na tumingin kay Lin Fang at nagtanong. Simula kailan ka kasama ng angkan ng mga hayop? Sinulyapan siya ni Lin Fang nang walang pakialam. Napahiya si Yang Yan at ngayon ay gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Ang mga piraso ng basura ay palaging nagsasalita ng tae. Sabi ni Lin Fang, nakangiti. Sumimangot si Yang Yan, hindi man lang siya sinulyapan ni Lin Fang. Sumulyap silang Ye kay Lin Fang, gusto niyang sabihin sa kanya na nawala ang kanyang asawa. Gayunpaman, wala siyang sinabi ngayon, may mas magandang oras mamaya. Pupunta ako at susubukan. Sabi ni Dugu the Winner, naglalakad patungo sa deployment spell. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpakawala ng mga nakakasilaw na enerhiya na nag-uugnay sa isa't isa. Kung hindi ka kikilos, ang mga piraso ay hindi rin gagalaw. Naisip ng karamihan. Si Dugu the Winner ay gumawa ng 2 hakbang, at biglang, isang nakakatakot na lakas ang umatake sa kanyang mga imprints. Ang unang lalaki na sumubok ay patuloy na tumakbo sa chessboard, kaya naging magulo ang sitwasyon. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Dugu the Winner, nagbabago ang chessboard. Sabi ng isang malakas na cultivator na alam ang tungkol sa deployment spells. Sa wakas, pagkatapos na subukan ang napakaraming beses, sumuko si Dugu the Winner. Pagkatapos noon, maraming ibang tao ang sumubok at nabigo, gayunpaman, ang deployment spell ay humihina sa bawat pagkakataon. Kung papasok ang ilang deployment spellcasters at kontrolin ng mga enerhiya, maaari nilang subukang kontrolin ang buong deployment spell. Sabi ng isang emperador na nakatayo sa tabi ni Yang Yan. Hehe,
Dapat maintindihan mo ang mga deployment spells, iniisip ko ang parehong bagay sa iyo. Sabi ng isa pang tao. Ang prinsipe ng kalungkutan ay ngumiti ng walang pakialam at sinabi. Kahit sino ay maaaring subukan at basagin ito. Qingfang. Sabi ni Wu, iniisip niya kung may napansin ba siya. Nabighani si Qingfang, masyadong misteryoso ang deployment spell na iyon, hindi niya talaga maintindihan. Tumingon siya kay Linfang na bahagyang nakapikit. Siya ay nabigla. Ilang oras na siyang nakasama ni Linfang at masasabi niyang may iniisip ito. Naintindihan ba niya ang deployment spells? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1685, pagpatay sa isang emperador. Ang pinakamalakas na deployment spell ng Everlasting Celestial Emperor ay Evolution Deployment Spell at ang Celestial Evolution Great Deployment Spell ay isang Evolution Deployment Spell. Ang mga alaalang nakuha ni Linfang mula sa Everlasting Celestial Emperor ay naglalaman ng mga piraso ng impormasyon tungkol sa vast Celestial Ancient City, kaya siguro may kinalaman sila sa Celestial Evolution Holy Clan. Sa sandaling iyon, nakikita ni Linfang ang isang napakalaking chessboard. Kitang-kita niya ang bawat piraso. Dahil ang spell ng deployment ng chessboard na iyon ay hindi maaaring sirain ng malupit na puwersa, nangangahulugan ito na mayroong isang espesyal na paraan upang gawin ito. Siguradong kinulit ito ng caster para may makasira. Lang Ye, ayaw mo bang subukan ang chessboard? Tanong ni Linfang. Tumingin silang Ye kay Linfang sa kakaibang paraan ngunit tumanggo pa rin siya. Nagsimula siyang maglakad sa chessboard, at sa bawat pagtapak niya dito, may lumalabas na lakas. Ang lakas ay lalong misteryoso habang siya ay gumagalaw pa. Maging silang Ye, na kumokontrol sa lakas ng mundo, ay mabilis na kinailangan na tumalon dito. Ano sa tingin mo? Tanong nilang Ye. Hindi ito masisira sa isang tao lang. Sabi ni Linfang. Biglang napatingin sa kanya ang lahat. Siguro dapat nating subukan ang 4 na tao, kasama ang isang deployment spellcaster. Ang bawat isa sa kanila ay dapat makapasok sa pisara mula sa 4 na magkakaibang panig. Sabi ni Linfang. Napansin mo siguro na sa tuwing may sumusubok, ang lakas ng deployment spell ay lalong nagiging misteryoso habang ang mga tao ay patuloy na gumagalaw. Kaya iniisip ko na kung pipilitin ito ng 4 na tao, ang mga piraso ay hihinto sa paggalaw, at kung ang 4 sa mga taong iyon ay nakarating sa gitna, ang deployment spell ay masisira. Maaari nilang gamitin ang mas maliliit na deployment spell upang subukan at pag-aralan ito, ngunit ang Celestial Evolution Great Deployment Spell ay magiging mas komplikadong masira. Walang gustong subukan ito dahil maaari silang mamatay. At saka, hindi alam ng mga tao kung gaano kapareho ang maliit na iyon at ang tunay. Mayabang na bata. Sabi ng isa sa mga deployment spell masters mula sa Holy Clan, na sumulyap kay Linfang sa malamig na paraan. Ang deployment spell masters ay hindi nakahanap ng paraan para masira ang deployment spell at si Linfang ay nang-ahas na sabihin na mayroon siyang ideya. Gaano kaya siya karugan? Ang deployment spell na iyon ay batay sa Celestial Evolution Great Deployment Spell, kaya kung sa tingin mo ay napakadali nito, subukan mo ito mismo. Sabi ng isa pang malakas na cultivator. Nanatili siyang maingat at sinubukang huwag magsalita ng anumang bagay na katawa-tawa hanggang ngayon, ngunit nang ahas si Linfang na sabihin sa kanila kung ano ang gagawin, kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Maglakas loob ka bang pumunta sa Celestial Evolution Great Deployment Spell? Tanong ni Linfang sa malakas na cultivator sa malamig na paraan. Ang pagsira sa spell ng deployment ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Sabi ulit ng parehong lalaki. Wala kang alam. Ilang taon ka na baby boy. Gusto mo bang turuan ang mga matatanda? Sabi ng deployment spellcaster mula sa Holy Sun Clan ng mapanukso. Tumawa si Yang Yan at sinabing. Napakamangmang ng taong iyon, talaga. Sinulyapan sila ni Linfang at pagkatapos ay agad siyang tumalon sa chessboard. Ang deployment spells ay hindi tungkol sa edad, kahit na ang lakas ay walang kinalaman sa edad. Pareho kayong emperador ngunit kayo ay ignorante, walang hiya, at katawa-tawa. Sabi ni Linfang, nakatayo sa chessboard. Kahit ano, obserbahan at subukan mo lang, tapos makikita mo kung mali ako o tama. Kaya bakit kailangan mo akong ipahiya? Nakakatawang bata. Mayabang. Galit na galit ang mga emperador na iyon. Nakapagtataka, sinasabi ng batang iyon na mas alam niya kaysa sa kanila. Pumunta ka, kung may pagkakataon ka, patayin mo siya. Sabi ni Yang Yan sa katabi ni emperador. Si Linfang ay kumikilos ng walang ingat, kaya kung mapapatay nila siya sa pamamagitan ng deployment spell, iyon ang pinakamabuti. Sige. Sabi ng malakas na cultivator na iyon, tumanggo. Pagkatapos, tumalon din siya sa chessboard. Gaya ng inaasahan, paglipad niya sa chessboard, walang ilaw. Boom! Ang malakas na cultivator mula sa Holy Sun Clan ay tumapak sa chessboard, at habang ginagawa niya, ang mga banal na marka ay nagsimulang kumikislap. Tila nabago ng lakas mula sa malakas na cultivator ang mga banal na marka, na nagdulot ng malakas na pagsabog na lumipat patungo kay Linfang. Tulad ng inaasahan, kapag ang isang taong nakakaalam ng deployment ay nag-spell ng mga hakbang sa chessboard, ito ay ibang kwento. Maaari silang humiram ng lakas para sa kanilang sarili. Naisip ng karamihan. Gumawa ng 2 hakbang si Linfang, pagkatapos ay nagliwanag sa board ang nakakasilaw na mga ilaw. Gumawa ng isa pang hakbang si Linfang, at tumunog ang mga pagsabog. Hinarang ni Linfang ang pag-atake ng kalaban. Naaalala niya ang lahat ng mga piraso. Isip ni Qingfang.
Kabisado na rin niya ang chessboard, kaya alam niyang hindi makakagawa ng ganoong bagay ang isang taong hindi marunong mag-deploy ng deployment spells. Emph. Malamig na daing ng kanyang kalaban. Gumawa pa siya ng ilang hakbang, pagkatapos ay nagsimulang kumislap ang mga banal na marka at marahas na nanginginig. Naglalaman sila ng lahat ng uri ng lakas habang sila ay gumagalaw patungo kay Linfang. Boom! Tumalon si Linfang. Nag-intertwine ang mga banal na marka habang muli niyang ginamit ang kapangyarihan ng mga piraso ng chess para harangin ang pag-atake. Gusto niya akong patayin. Isip ni Linfang. Sinusubukan ng kaaway na gumamit ng deployment spells para patayin siya. May alam ka lang na hindi ka pani-paniwalang lakas pero naglakas loob ka pa rin kumilos ng mayabang. Sabi ng emperador na iyon. Naglabas siya ng fire energies at gumawa ng ilang hakbang. Dahan-dahang nauunawaan ni Linfang ang mga misteryo ng chessboard na nagpapaisip sa kanya kung sino ang gumawa nito. Tiningnan niya ang magkakaugnay na mga banal na marka, pagkatapos ay gumawa siya ng 3 hakbang pakaliwa, 2 hakbang paatros, at 1 hakbang pakanan. Hindi napansin ng karamihan kung gaano banayad ang kanyang deployment spell, nakita lang nila ang isang nakakatakot na lakas na lumabas. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Nagsimula siyang tumakbo pasulong ng buwis. Hindi siya maaninag ng mga tao dahil masyadong mabilis ang kanyang agility technique. Gayunpaman, habang nagsimula siyang tumakbo, napagtanto niya na may ilang nakakatakot na enerhiya na papalapit sa kanyang kaliwa. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, wala na siyang oras para mag-react sa mga deployment spells. Isang nakakatakot na apoy ang biglang sumabog. Ang cosmic energies ng taong iyon ay naging mga bowl ang apoy at sumabog. Sa kabutihang palad, pinahina ng deployment spell na iyon ng cosmic energies kaya hindi niya nagawang patayin si Linfang. Pagkatapos noon, nagsimula siyang tumakbo patungo kay Linfang, nagpas siyang gumamit ng purong lakas para atakihin siya. Bastos. Galit na sabi ni Qingfang. Ngunit hindi siya kumikibo, alam niyang hindi ganoon kadaling mapapatay ng isang mababang antas na emperador si Linfang. Emph. Malamig na umungol si Lang Ye. Walang silbi ang emperador na iyon, hayagan niyang sinasalakay si Linfang ngayon. Bumalik si Linfang na parang hangin, ipinikit ang kanyang mga mata. Kitang-kita niya ang buong chessboard sa kanyang ulo. Biglang huminto si Linfang sa pag-atras at nagsimulang tumakbo pasulong. Bawat hakbang niya ay kumikislap at nag-intertwine ang mga marka, dahilan para tumigil ang mga ilaw sa paligid ng cultivator ng Holy Sun Clan. Sinimulan ni Linfang ang pag-atake sa kalaban ng walang tigil. Hindi gaanong makita ng mga tao dahil sa nakakasilaw na mga ilaw, ngunit mukhang baliw si Linfang sa sandaling iyon. Paikot-ikot siyang tumatakbo habang naglalabas ng enerhiya. Siya ay napakabilis at gayunpaman, tila siya ay nasa perpektong kontrol sa sitwasyon. Isang napakalaking araw ang lumitaw habang ang emperador ay bumangon sa himpapawid. Gayunpaman, habang siya ay umaangat sa ere, biglang iminulat ni Linfang ang kanyang mga mata at sinuntok ang hangin sa kanyang direksyon. Bang! Nakita ng mga tao ang pagsabog ng ulo ng emperador. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso nila na para bang ngayon lang nila napagtanto ang nangyayari. Pagkatapos, ang natitirang enerhiya ng apoy ay nagsimulang kumalat.